Network Entertainment. Kung hindi ka hasa o kung spoiled ka o kung baga mabilis kang nag-succeed, wala kang experience eh. Kasi ang lagi sinasabi ni GB, may mga venue talaga dati pa na wildcard boxing gym yung tawag niya. Yung keg sa BGC. Bago noon, the fourth pa yung tawag, keg. Monday nights kami nagputya. Monday night. Isipin mo yun, kaagimik ng mga tao. Monday night, walang gumigimik. So doon kami nagsho-show at kailangan mo mag 15 o 20 minutes na performance. Hindi pwedeng, walang tao eh. Ganyan, hindi ko crowd to. Wala. Pupusuin mo. Pupusuin mo. Welcome to Intellectual Wall with Victor Anastasio, produced and recorded at the Pod Network Studios. Grabe, bago ako dito Ang ganda ng studio. First time ko dito. Thank you po sa opportunity, TPN. I'll try to do my best dito sa aking first episode with TPN. Nakita nyo naman yung shirt ko, the absolute mega best of Comedy Manila. At yan ang topic natin for this episode. Pero bago yan, ika ng Cool Pals, kami muna. Or in my case, ako muna. As of this recording, plus a few days, mga 500 tickets sold na tayo. Parang 500 days of summer lang. Pero masaya yung ending. Music Museum, August 17. Punta na kayo dahil ganyan talaga yung comedy. The more, the merrier. 500, solid na yun. Solid na yun. Malakas na yung tawa. Pero wala pang tao sa balcony. Alam mo yun. It's gonna be not in a once-in-a-lifetime event. It's gonna be... Basta, special siya sa akin kasi gaya na sinabi ko dati sa Instagram channel ko. Ang dami kong binibenta, no? Instagram channel, Telegram group, t-shirt. Mamaya, bibenta ko na rin yung longganisa. Pero, gaya na sinabi ko dati, pag may mega best dati, last year, 2023, medyo may insecurity ako na, shit, yung mga taon to nanonood ng Cool Pals or kay Red dahil bumili. May insecurity akong ganun kasi ang napuno ko pa lang ay PMCS, Power Max Center Spotlight Makati, 300 people, tsaka Tetrino, 300 people. So ang ginawa kong goals sa mga nakikinig ng podcast ko religiously, at the start of the year, sabi ko meron akong 2-star objectives. Mapuno ang Arete at mapuno ang Music Museum. So yun lang. Para sa akin. Para sa personal ego at self-esteem ko. At nagawa ko na yung Arete. Kaya ngayong nag-absolute mega best na kami, pinapakita ko yung t-shirt ko dahil may Spotify video. Wala na akong insecurity na gano'n na alam kong may nanonood din sa akin at may bumili na ng ticket dahil sa akin. Kaya kung last year ko nabasa yung hate comment na, look, it's absolute best of Comedy Manila and Victor Anastasio, fuck you! Ganun yung sabihin ko. Ngayon, fuck you ka pa rin. Pero meron na akong kumpiyansa na yung mga nanonood sa Absolute Mega Best, kumaga, followers ko rin at supporters ko rin. Dahil nakapuno na ako ng Arete, 850 At ngayon, Music Museum, sana tulungan nyo ako mapuno yung Music Museum. Mag-e-enjoy kayo, kapalit ng self-esteem ko, mag-e-enjoy kayo dahil, katulad ng, ang hirap i-explain ng live talaga kasi iba yung energy talaga, iba yung energy. Alam ko yung mga nakikinig ng Spotify ay cream of the crop at nakikinig na Intellectual Wall ay cream of the crop, di ba? Wala namang mga basurang naikinig sa tingin ko. Siyempre, sabihin ko yun, di ba? Pero totoo, kasi sa TikTok, ang dami nagko-comment na, ano ba to, hindi nakakatawa, joke na yan, joke na. Hindi pa joke yun, hindi pa joke yun. TikTok lang yun eh. Kumbaga, pre-taste lang yun, para kang pumunta sa grocery, tapos kumain ka, tapos lechon na yun, malamang pre-taste lang, bilhin mo yung lechon, anak ng toko ha. So yung sa mga Instagram, Facebook, TikTok, naiintindihan ng mga supporter at true comedy fans na patikim lang yun, alam mo yun. Hindi katulad ng mga nag-expect na, bakit yan? Saan yung full video niyan? Walang full video? Bakit kulang yung punch? Pre-taste na nga na, nagreklamo pa. So, ang sinasabi ko, pagka live, grabe, iba. Diba? Kung pre-taste, kukuha ka lang ng pika-pika, buong lechon experience, may mansanas pa sa bibig, at pwede mo kainin yung puwet ng lechon kapag live. So, onti na lang, 200 na lang, ilang linggo pang natitira at sana ma-avoid ko uli. Para ma-avoid nyo uli yung situation na
na situation sa Comedy Manila, nag-message na sold out na talaga. Wala. We're not liars. We're comedians. Comedians are very honest, sometimes too honest, that we get in fights with other people, our employers, and even our partners because we're too honest. So pag sinabi sold out na talaga unless may mag-back out or may, alam mo yun, bili na kayo ngayon. Pero kung wala kayo sa Pilipinas, ay nako, swerte nyo dahil ang absolute mega best of Comedy Manila ay pupunta sa Singapore. Singapura, Lee Kuan Yew Land, Merlion Pride. Singapore, August 24 and 25. Saan? Sa poster. Galing ko mag-promote, no? Hindi ko memorize eh. Kalimutan ko saan. Pero maganda yan, Singapore. Ako naman, kung nasa Singapore ka or nasa Malaysia ka or malapit ka nakatira, alam mo yun, nakalagpas ka na at nakataas ka na sa poverty ng Pilipinas. Share your blessings naman. Kailangan pa ba namin sumakay sa bus at magbigay ng envelope sa Singapore? Manood na kayo. Singapore, August 24 and 25, absolute mega best of Comedy Manila. Manood na kayo dahil nako, baka mag-away-away kami at 10 years kaming wala at ang tagal na reunion concert. May mga manonood daw sa Singapore na hindi taga Singapore. Sabi ko kina Red, kina James, kina GB, putya Taylor Swift at Foo Fighters level na tayo ha. Pinupunta na tayo doon para sa show. Tapos magbakasyon na lang kayo around it. Pwede rin yun. Dahil napakasaya ng Alabang, Green Hills, Makati, Baguio, Cebu. Ang dami namin pinuntahan pala, no? Parang bilis ng oras, natapos na 5 yun. Ang saya. At labas na tayo ng Pilipinas. Of course, ang ating breadwinner at kabuhayan package na si Red Oliero ang nagko-produce ang mga taga Singapore. Pero yan, Tagalog yan. Tagalog ang show natin doon dahil yan ang kino-comment ng kaka-message lang sa akin ng 2 friends ko from high school and college. Mag-asawa na sila ngayon. Shout out. Ani kayong TO. Oh, may shout out pa kayo. Shout out. Hindi ko alam kung nakikinig pa nito o parang sawa na sila sa akin. Pero sabi nila nakakamiss yung Philippine culture pagka ganito yung pananalita, ito yung mga reference. I'm sure kung taga Singapore ka, taga Malaysia ka, o ano ba yung malapit dun? Switzerland? Hindi ako magaling sa geography. Oh. Africa? Nigeria? Hindi ako magaling sa geography. Pero kung malapit ka sa Singapore, for sure, namimiss mo na yung Pinoy culture. At ang maganda dyan, kahit hindi mo maintindihan, Pinoy culture yung mga jokes namin. Dahil yun lang alam namin eh. Di ba? So, cure to your homesickness at syempre kung may mga intellectual wealth, di ba? Cool Pals kasi sabi nila, tapos sinabi ko Vic Heads. Parang nag-cringe ako kasi pangalan ko yun eh. Alam mo yun, para akong may religion. So, intellectual wealth na lang. Rhyming pa with Cool Pals. Baka makuha natin yung following nila, di ba? So, yung mga intellectual wealth dyan sa Singapore, bumili na kayo ng ticket comedymanila.ph or ticket, hindi pala ticket, comedymanila.ph. Pumunta tayo sa Singapore. At kung wala kayo sa Singapore at kayo ay nasa land down under, diba? Na-miss nyo yung show sa Music Museum August 17 at kayo ay na-miss nyo sa Singapore at marami kayong pera. Pucha, mag-Australia kayo. Galing na ako sa Sydney, Australia. Ang ganda dun kasi port city sila eh. So pwede kang kumain sa restaurant tapos nandun yung mga yachts, mga boats. Pwede kang mag-bus tour dun sa Toktok. Nakalimutan ko na anong neighborhood yun. Parang yun yung Hollywood Hills nila eh. Tapos titingnan mo sa baba yung mga hampas lupa. Hindi, hampas lupa. Din ako, nakibus lang ako. Tapos makikita mo, iba talaga yung yaman ng puti eh. Alam mo yun? Hindi sa pag-compare pero mayaman yung mga tao sa Hong Kong. May mga crazy rich Asians. Pero iba yung yaman ng puti. Parang ang ano niya, hindi ko ma-describe. Parang ang linis niya. Di ba sa Instagram yung tao nila, ha 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 ha. Pero Australia sila, so ha 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 mate. Hindi ko alam, may mga yate. Yun yung gimmick nila, putya, nandun ka sa hills, may mga bahay sila sa hills, bababa sila sa hills, sa mga port nila or whatever, tapos nagyayate sila. Yun ang gimmick nila, putya, yacht. Diba dito parang, anak, imbitahin mo ay mga kaibigan mo, mag-ano tayo dito, lulutuan ko ng sinigang. Sila parang, oh, what are your friends doing, mate? Let's go to a yacht. Putya, yaman nila dun. So yung mga mayaman na Pilipino dyan sa Australia, sampalin nyo kami ng Australian dollars. Pumunta kayo dyan, sampalin nyo kami ng Australian dollars at tawanan tayo. Diba? They say Australia is the new 40. Inimbento ko lang yun. Putya, wala ako script eh. Pero parang, alam ko marami na rin Pilipino dyan. Marami mga yapis. Absolute mega best Australia. Sa August 30 yan, sa Sydney. At August 2, 1,
Sa, mali. August 30 sa Sydney, September 1 sa Melbourne. Or August 30 sa Melbourne, September 1 sa Sydney. Hindi ako nagdala ng kodigo, tignan nyo na lang sa poster. comedymanila.ph. Puro ako benta, pero pag-uusapan ko ngayon ang absolute mega best. Hindi siya all sunshine and butterflies and golden days and glory days. Kasi yun yung nagustuhan ko sa kanya. Nagsimula nung, kasi sold out sa Green Hills, sold out sa Alabang, sold out sa Makati. Pagdating namin ng Baguio, hindi kami na sold out. Less than half yung nanood, less than half ng venue. At meron na akong enough self-esteem ngayon at enough security. Hindi lang ako, kundi yung Comedy Manila as a unit na sabihin, hindi kami na sold out sa Baguio. 'Di ba? Kasi, pero okay naman yung show doon. Okay naman yung show. Pero yung feeling namin, hindi namin masyado na-penetrate yung mga Baguio locals dahil maraming nanood doon na galing sa ibang lugar o galing sa Manila, umakit lang at nagbakasyon sa Baguio. So parang hindi pa namin na-penetrate. At kumita kami ng maliit, almost halos no? Almost break even lang kami. Ngayon, sinasabi ko yan kasi ang title ng episode na to ay Absolute Mega Gutom. Kasi alam nyo naman yung hate na nakuha ko sa LOL, Amazon Prime, at yun yung parang napagtanto ko. Napagtanto? Ano to, linggo ng wika? Napagtanto ko na ganito talaga yung comfort level or comfort zone ng isang stand-up comedian. Parang si Jokoy, hindi sa kinuumpara ko sa kanya ako, no? Although sana ganun ako successful at kayaman. Di ba nung nag-Oscar siya, nag-mainstream siya, Sninab siya ng mga A-listers, B-listers, mga celebrities. Sninab siya. Tapos yung mga casual fans, mga mainstream fans, sninab siya. Tapos ngayon may Netflix special na siya uli na hilarious, na nagkikill siya. Alam mo yun, nakapuno siya ng theater. So yung comfort zone mo as a stand-up comedian hindi sa mainstream acceptance na. Kundi dun sa the grind, always the grind. So dun ko naramdaman sa Baguio uli na parang, oh shit, para tayong Comedy Manila circa 2011, 2014, 2000 na nagsa-start pa lang tayo ng, kumbaga planting seeds pa lang sa Baguio. Nasabi ko, hindi na sayang yung oras natin dito. Unang-una, ang sarap ng strawberry shake. Ang sarap ng weather sa Baguio. Kasama ko pa yung si Chi. So parang, alam mo yun, kasama. Para kami nag-quadruple date. Ang saya. Tapos shoutout sa The Manor, binigyan kami ng half off sa hotel. So para siyang baka show. O, di ba? Ayos ba yung term na yun? Baka show. Pero at the same time, planting seeds sa Baguio na sana magbunga na yung mga nanood, alam mo yun, ma-word of mouth na ang saya, Comedy Manila, ganyan. Nakakatawa para sila. So yung parang gutom lang ulit as a stand-up comedian na Instagram live kami, nag-Telegram live. Alam mo yun, ito yung same gutom nung pandemic na ready kami always to grind. Na hindi kami above na, hindi tayo pwede magbenta kasi nakakahiya. Alam mo yun, nakakaalis ng, hindi nakaka-artista yan magbenta. Di ba? Parang hindi naman kami artista eh. Kami ay stand-up comedians. Live stand-up comedians. So yun yung naramdaman ko sa Baguio. Naramdaman mo yung trabaho kasi laki ng venue. Pero mga kalahati lang, siguro 40% yung nanood. Hindi ko alam kung ang press release pa ng Cool Pals ay puno at photoshop nila yun. Hindi naman ata, no? Wala naman sila ganun kasinungalingan. Pero totoo parang ganun. So naramdaman mo yung grind na okay, this is not given to us. Alam mo yun na syempre pag may mga bago ngayon at nakita na yung Comedy Manila, after pandemic, like boom, sold out. Hindi lang yung audience, kundi yung mga bagong comedian, yung mga open micer. Kayo rin yung makita nyo rin na parang okay, andali, ganyan, ito lang pala yung gagawin ko, show na ako, makakapuno na ako, ganyan. Pero grabe yung groundwork na ginawa ng Comedy Manila since 2011 para ma-achieve yun. Alam mo yun, nag-imbento pa kami ng virus na ma-affect yung buong mundo para lang mag-lockdown at mag-promote kami ng podcast namin. Kami ang nag-imbento ng COVID. Hindi, joke lang. Pero malaking bagay talaga yung lockdowns dun eh. Pero before that,
Hindi naman, kasi before that, nagpo-produce na si Red ng mga theater show eh. Di ba? Rockwell, Alabang, Insular Alabang. So, ang tagal mong trinabaho. So, parang sinabi ko sa kanila, jokingly, etong Baguio natin, tinan mo, maghihirap na naman tayo dito tapos may iba na namang madali na makikinabang, yung mga bago. Di ba? Pero ganun yun eh. Parang, sana maintindihan ng mga tao rin na gutom talaga siya na ang sarap din ng feeling na underdog ka, 'di ba, na nag-hustle ka uli, na nagpo-post ka uli ng promotion, nag-i-Instagram live ka, na kahit hindi puno yung venue, doon na pupunta experience mo. Alam niyo ba kung gaano kahirap magtrabaho ng stand-up comedy na hindi puno yung venue, 'di ba? Tapos may mga new audience pa. Kung hindi ka hasa o kung spoiled ka o kung baga mabilis kang nag-succeed, wala kang experience eh. Kasi ang lagi sinasabi ni GB, may mga venue talaga dati pa na wildcard boxing gym yung tawag niya. Yung keg sa BGC. Bago noon, The Fort pa yung tawag, keg. Monday nights kami nagputya. Monday night. Isipin mo yun, kaagimik ng mga tao. Monday night, walang gumigimik. So doon kami nagsho-show at kailangan mo mag 15 o 20 minutes na performance. Hindi pwedeng, walang tao eh, ganyan, hindi ko crowd to, wala, pupusuin mo. 'Di ba? Doon nabuo yung wildcard boxing gym. Ika nga ni Manny Pacquiao, train hard, easy fight. So lahat ng experience na yon na mula nung 2007 pa, pre-Comedy Manila, Comedy Cartel pa, lahat ng hustle na yan, nag-build up siya sa mga sold out theater shows. At sa outside of Metro Manila, medyo humbling experience. 'Di ba? Kain ka rin ng humble pie na hindi pa kami ganun kilala. Hindi pa ganun kadaling mag-show na parang, okay, absolute mega best, boom, sold out, 'di ba? Sa outside Metro Manila, ilalaban pa rin talaga siya. Alam mo yun, para kang naglo-launch na naman ng bagong campaign. Kung kumpanya ka, nag-e-expand ka ng market mo, kung marketing ka o kung gera ka, putya, naglalagay ka ng bagong mga, ano ba sa gera tawag doon? Lalagay ka ng mga sundalo doon. Alam mo yun? Kaya sinabi ko after Cebu, ayun, yung experience namin sa Baguio, Cebu rin, di full. Yung Cebu namin, nakalimutan ko, kinukwento ko kay Jeff, nakalimutan ko yung capacity ng theater. Pero I think 200 ata yung capacity ng venue. Yung nanood lang ng first show, 40, less than 50. So yun, trabaho na naman, di ba? Ang sets namin, 30 to 40 minutes. Tapos ako yung last headliner. So 40 minutes na trabaho. And then, nag-end strong. Alam mo yun, din na experience, doon na yung risk-taking. Natuwa naman ako at ito ang sasabihin ko sa inyo. Bawal na kayong ma-offend kapag nagjo-joke ako ng Cebuano accent. Dahil sila mismo tuwan-tuwa. Yun yung ender ko sa aking 4pm show. At tuwan-tuwa sila, nagulat ako at kinabahan. At medyo naihi sa shirts ng mga two sprinkles. Pero worth it naman dahil natuwa sila. Maganda yung show. And then second show, I think 110 yung nanood out of 200. So hindi rin puno pero grabe pa rin yung energy. Grabe energy nung night. Hindi ko alam kung hangin ba yun sa Baguio. Kasi ako yung nag-open. Opener ko pa lang. Putya, destroy na eh. Alam mo yun? Sinabi ko na humble ako. Ngayon naman pwede ako magyabang. Putya, murder. Nag-kill kami lahat dun eh. Yung Cebu, nanood pa si Urban Dub. Si Gab ng Urban Dub. Or as she says, Urban Gab. Nandun pa siya. And then, grabe ang saya. So, again, ito yung mga wala kang kikitain pero nagpa-plant ka na seeds kasi nandun yung humility na hindi na sold. 47 lang? Tangina, wag na tayo mag-show. 200 yung venue, 47. Ilagay na lang natin sila sa 8pm show para isa na lang kasi hindi pwedeng, masisira image natin. Mukha tayong, walang ganun, putang ina, grind, putang ina. Sinasabi ko dati kay Der Febrado, na isang comedian rin na nag-migrate na, nung bago pa lang, Comedy Cartel pa to, circa 2008, 2009. Pag hindi na nagigets yung joke ko, tuloy-tuloy lang ako, tawag ko itong body shots. Putang ina, body shots! Diba sa boxing, body shots? Hanggang sa yung body shots kasi slow burn eh. Hanggang sa after a few rounds, putya, knockout na yung crowd. Ganun, putya, body shots. Kahit 47 lang yung audience, walang pride. Hindi pwede sa Comedy Gods yung pride. So yun, nag-enjoy kami sa Cebu at sa Baguio at naramdaman ko uli yung gutom.
yung Singapore and Australia, para mas maganda pa yung sales kasi ang yayaman ng mga tao dyan eh. Feeling ko bibili sila ng ticket na 10 tapos hindi sila pupunta. Hindi ko alam. Joke lang yun. Pero yun ang absolute mega gutom. At ang challenge sa aming apat ngayong sold out shows yung absolute mega best, paano bumuo ng 30 to 40 minutes next year? Tsaka saan pupunta next year? At ang challenge ko mismo, tinanong ko nga kay Red, hindi ko alam ang strategy ko next year kasi at the start of the year, meron akong 2-star objectives eh. Arete tsaka Music Museum. Ang daming tao nun, di ba? Mathematics natin to ha. Times 2 divided by 6, carry 1, times 4, carry 1, carry 2. 8, pero mga 1.5, 1.6 yung taong yun. So pag nanood next year yun, dapat bago na yung 1 hour. 1 hour yun eh. Ang hirap kayong bumuo ng 1 hour special. So yun yung challenge sa akin, ano yung strategy ko. Pero ang challenge naman sa Absolute Mega Best of Comedy Manila, kami apat, new 30 minutes, new 40 minutes. Para maulit namin yung sa Makati, may niluluto kami, napakaganda ng venue na Makati namin next year. Nako, ngayon pa lang ma-excite na kayo. At saan kami pupunta? Pwede ba kayong pumunta next year naman sa, ewan ko, parang sinano sa Canada? Ito, binabato ko lang sa universe, di ba? Para may makinig at para may mag-co-produce. Hindi natin alam, Comedy Gods. North America, sa US, o saan pa ba pwede? Sa Wakanda, di ba? Saan pa ba pwede mag-show? Dream destination ko, Switzerland. Pucha, ang ganda nun, Switzerland. Ay na yung audience mo nandun, no? Tapos dadala yung mga baka, kumakain ka Swiss chocolate, katabi ng windmill. Ganda nun, Switzerland, North America, Canada, or Europe, UK. Yeah, marami nag-English, marami Pinoy. Binabato ko lang to sa universe para masalo ng co-producer at Comedy Gods at ni Red Oliero na nagtatrabaho para sa aming lahat. At nagtatanong lang kami, magkano kinita? Thank you, Red. So yun, pero ang saya ng Absolute Mega Best of Comedy Manila. Legit yung sinasabi ko na ibang klase si Red mag-produce. Ibang klase kaya deserve niya yabang niya eh. Kasi yung pangalan niya sa chat, Waypaver, mga ganun. Totoo eh, di ba? Siya yung unang may Netflix special. Siya yung unang nag-solo theater show namin, pre-pandemic pa, sa PMCS. Alam mo yun? So, sana biyayaan ng Comedy Gods si Red at binabato ko kasi wala pa talaga akong plano next year. Yun ang mahirap sa artists, sa creative or even sa business, di ba? Self-employed. Parang wala talaga yun. Parang nakatingin ka lang sa abyss eh. Anong gagawin ko? Okay, napuno ko yung arete. Papuno na yung Music Museum. Alam mo, ulitin ko next year yun. 1 hour. Hindi ko naman maulit yung 1 hour na yun, di ba? Kasi proud ako sa 1 hour na yun eh. Pwede ako mag 1 hour pero hindi nakakatawa. Alam mo yun, sa title kong One Man Show. The One Man Show of Victor Anastasio. Intellectual One Man Show. Pwede yun, no? Para walang expectation. Hindi, gusto ko magkikila ko. Ayun, ang challenge ay laging material. Kumbaga kung business kami, ang challenge mo ay laging product innovation. Di ba? Ito, iPhone 10 pa to eh. iPhone 10 pa. So, medyo naglalag na. Bus na memory, hingalo na. So, kumbaga kung Apple ka, kailangan every year meron kang bagong produkto, di ba? Kung fast food ka, titignan mo yung ginagawa ng... Kasi entertainment industry kami. So, ang dami mong kalaban. Meron kang banda, merong play, merong musical, merong kung ano-ano. So, dapat lagi kang bagong material. Yun ang challenge at ibabato ko na lang sa universe kung saan man ang show namin. Siguro magpi-PMCS uli ako next year. Or bars muna para makabuo ng new 1 hour. Para makabuo ng new 1 hour. Hindi ka pa mabitawan yung Wigo yan. Lakas niya pa. Alam mo yun. May Wigo ba sa Australia? Magigets ba nila yun? Yun yung mga tanong eh, no? Hindi ko alam kung magigets nila yung Wigo sa Australia, sa Singapore. Hindi ko alam kung nakakita na ng Wigo yung mga tao doon. Puro bangka lang ata sa Australia eh. Tsaka kangaroo. Yun ang challenge at absolute mega gutom. Kailangan hindi maging kampante. Again, yung goal ay hindi kasikatan or fame or followers gaya ng sinasabi ng mga poke ng TikTok comments.
Which by the way, naisip ko habang naglalakad, yun ang aking isang solo episode, reading hate comments. Na good luck. So, Absolute Mega Best of Comedy Manila, pupunta kami ng Singapore, August 24 and 25. Australia, August 30 at September 1. Isa pang challenge, pare. Grabe, ganito pala yung touring comic. No, nakapagod din. Kailangan mo mag-vitamin C, BioFlu, buko juice. Ayun, sana manood kayo yung mga nakikinig at laging naiinggit sa mga stories namin na may theater show kami sa Pilipinas. I miss the Philippines. Sana nandiyan kami, manonood kami pagnood. Di nyo na kailangan pumunta dito, pumunta na kami dyan. Singapore and Australia, yung mga malapit sa Singapore na countries like Greenland, Iceland, and yung malapit sa Australia na countries like Trinidad and Tobago and Hawaii. Pumunta kayo dyan sa Australia at kakain kami ng masarap sa... Ayun pa, putya, ang hirap mag-tour pala kasi tataba ka talaga eh. Alam mo yun? Ba't ka pa pupunta sa isang lugar? Para kumain talaga eh. Titikman mo yung cuisine. Putya, yung episode namin ni Enzo Bunuan na nag-lose ako ng 10 pounds. Nag-gain ba ko yung 5 eh. Parang... Anyway, this weekend wala naman. So kailangan malus ko yung 5. Para pag nag-Singapore, Australia kami, mag-gain ko yung pwede pa rin. Maraming salamat sa pakikinig sa Intellectual Wall with Victor Anastasio. Grabe, ang lakas ng reception sa solo episodes ko, no? Kasi pwede ako magmura dito at hindi ko kailangan maging mabait. Yun yata yung gusto ng mga tao eh. Again, this is produced and recorded here at the Pod Network Studios. My new home. Oh my gosh. Dati ka-anima ako, ngayon ka-TP. Dapat may ganun na rin yung no? TPN, hindi ko pa alam eh. Basta, ka-TPN. Kung may naisip ko yung idea, i-share nyo sa Telegram group ng Intellectual Wall. Yung link to the Telegram group ay nasa description ng episode na to. At sa mga na-disappoint na hindi ko pinangalanan kung sino ang alam nyo na sa episode kong sexual harassment, nabudol ko kayo, at least nasa group na kayo. Daming pumunta eh. Sabi ko, hindi ko i-chismis yun. Hindi pwede. Maraming salamat sa pakikinig ng Intellectual Victor Anastasio. Thank you very much, TPM. Salamat sa mga listeners. Yung mga silent listeners dyan, bumili na kayo ng ticket at enjoy nyo ang live sa Music Museum August 17. Ano pa ba binibenta ko? T-shirt, linya-linya. Linya-linya Absolute Mega Best T-shirt. Now, bilhin nyo na to bago kayo mag-away-away at mag-disband at bumalik after 10 years. Linya-linya.ph, comedymanila.ph. Ano pa ba binibenta ko? Nagbebenta ako ng gitara. May pinta kayo sa Instagram ko o sa carousel ko, may binibenta akong gitara. D&D. Binenta na talaga lahat eh, no? D&D Django Junior Tokyo Edition. Binibenta ko yan. At Takamine Classical Guitar, binibenta ko rin. Ano pa ba binibenta ko? Binibenta ko rin yung kaluluwa ko sa kahit sino mag-sponsor dito sa The Pod Network Intellectual Wall. At binibenta ko rin ng food sponsorship. Ay nag-message sa akin, ang sponsorship niya ay cookies. Pucha, panalo tayo dyan. Nakalimutan ko lang siya i-message ngayon dahil ako ay irresponsable. Pero sana maialala ko next time. Naghanap pa rin ako ng sponsors para i-shoutout. X-Deal naman, hindi lang naman shoutout. I-promote. Pucha, galing ko magbenta. Shopping to, pare. Kung may restaurant kayo na gusto i-promote, para may bigay ako sa guest ko, di ba? Or kahit ano na pwede kong bigay sa guest ko in exchange for publicity and lupit ko magbenta. I-contact nyo na ako sa @VictorAnastasio sa Instagram at sa Telegram group. Kanina pa ako nag-ramble on. Peace out. Kung nagde-drive kayo, sana safe kayo. Kung inaanto ka ba nagde-drive, sana mag-nap ka muna ba nagde-drive. Pag straight na yung kali, kaya mo na yan. Mag-nap ka ng 5 minutes, straight naman eh. Gising ka ulit para safe. Peace out. Till next episode. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.